Mas lalong tumitibay ang kooperasyong panseguridad ng Japan at Pilipinas, tinututukan ang makabagong sistema ng depensa sa himpapawid. Lalong umiigting ang kooperasyong panseguridad sa pagitan ng Japan at Pilipinas ngayong taon, na may lumalalim na pag-uusap tungkol sa makabagong sistema ng depensa sa himpapawid at surveillance. Ang mga pag-uusap na ito ay inaasahang magdudulot ng positibong resulta para sa parehong bansa, lalo na sa planong pagkuha ng Type 81, TAN-SAM, at MIM-23, Hawk, Surface-to-Air Missile, SAM, system mula sa Japan Self-Defense Force, JSDF. Ang mga sistemang ito ay magiging mahalagang bahagi ng Philippine Air Defense System, na may layuning palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga potensyal na banta mula sa himpapawid. Sa lumalalang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, higit na nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiyang pangdepensa. Ang Type 81, TAN-SAM, ay isang short-range surface-to-air missile system na idinisenyo upang labanan ang mga aerial threats tulad ng fighter jets at cruise missiles. Samantala, ang MIM-23, Hawk, ay isang medium-range surface-to-air missile system na matagal nang napatunayang epektibo sa iba't ibang operasyon militar. Ang kooperasyong ito ay patunay ng matibay na pangako ng Japan sa pagpapalakas ng relasyon sa Pilipinas sa larangan ng seguridad at depensa. Hindi na lamang ito nananatili sa antas ng pangako kundi unti-unti nang nagkakaroon ng konkretong resulta. Ang gobyerno ng Japan ay patuloy na nagpapakita ng seryosong suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng teknolohiya at pagpapalakas ng kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Bukod sa sistema ng depensa sa himpapawid, tinatalakay rin ng dalawang bansa ang posibleng kooperasyon sa maritime surveillance, intelligence sharing, at military training. Ang mga hakbang na ito ay makatutulong upang mapabuti ang interoperability ng dalawang hukbo, na may layuning mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bilang isang bansang may napakahabang coastline, mahalaga para sa Pilipinas na magkaroon ng mas makabagong teknolohiya sa pagbabantay sa teritoryo nito at sa pagtugon sa anumang posibleng panganib mula sa himpapawid at karagatan. Bukod dito, maaaring magbukas ang kasunduang ito ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas na makatanggap ng iba pang military assets mula sa Japan. Maliban sa missile defense system, maaaring pag-usapan din ang iba pang advanced defense technology tulad ng radar systems, drones, at mas modernong communication equipment upang higit pang mapalakas ang depensa ng bansa. Ang ganitong uri ng suporta ay hindi lamang makakatulong sa Pilipinas sa pagpapatibay ng depensa nito, kundi magbibigay rin ng bagong kaalaman at pagsasanay para sa mga sundalo at tauhan ng AFP. Habang patuloy ang pagbabago sa geopolitical landscape sa Asia-Pacific, ang pagpapalakas ng ugnayang pangdepensa ng Japan at Pilipinas ay isang estratehikong hakbang upang tiyakin ang seguridad at soberanya ng dalawang bansa. Ang mga kasunduan at proyekto na bunga ng kasalukuyang mga talakayan ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas na makakuha ng mas advanced na military technology mula sa Japan. Sa ganitong paraan, lalo pang titibay ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad. Sa patuloy na pagsasakatuparan ng mga konkretong hakbang na ito, ang kooperasyong panseguridad ng Japan at Pilipinas ay hindi lamang nananatili sa papel, kundi tunay na nagbibigay ng positibong epekto sa pagpapalakas ng kakayahang panseguridad ng Pilipinas sa hinaharap. Ang hakbang na ito ay nagpapakita rin ng lumalalim na relasyon ng dalawang bansa, hindi lamang sa larangan ng depensa kundi pati na rin sa pangkalahatang aspeto ng diplomatikong ugnayan. Ang tagumpay ng kasunduang ito ay maaaring magsilbing pundasyon para sa mas malawak pang kooperasyon sa hinaharap, na magbibigay ng mas matibay na seguridad hindi lamang para sa Japan at Pilipinas kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Indo-Pasipiko.